Grabe naman yung mga naging reaction ata doon sa nagawang content ni Kapintana ni Hides, no? About doon kay Beyonce na halos lahat, no, ng Kalingap reactor, no, and even hindi part pa ng Kalingap, nag-react, no, at nag-comment ng kanya-kanyang mga content dahil parang hindi nila nakursunadahan yung mga sinabi ni Kapitana Nehay. And actually, I watched few of her vlogs and even the vlogs of others, no, na nag-react doon sa mga sinabi niya. And yan po yung lalamanin ng ating content na to. Kung ano rin yung masasabi natin dito sa nangyayaring pagpapatikos sa mga content ni Kapitana Nehay. No? Ako po ay reactor. And I don't take side. I base my opinion on what I saw, I heard, based on my understanding na rin. But bago ko po simulan yung aking pagbibigay opinion dito sa mga nasabi ni Hides, ni Kapitan ni Hides, gusto lang po sanang ito po ay panawagan ko sa mga viewers, no, ng kahit sinong grupo o sino mang sumusuporta, no, sa mga charity vloggers or sa kahit kaninong influencer. Okay? Kapag ang inyo pong mga sinusuportahan ng mga vloggers ay hindi na tumatalakay sa isyong pinag-uusapan at name-personal na, no? Physical features, chismis, mga walang kwenta, mga kumbaga labas sa isyong pinag-uusapan. Kung ako po sa inyo, no, sawayin niyo po, no? Yun lang po yung para sa akin, no? Why? Because it doesn't help us to understand what is their point, no, in sharing their opinions on that issue, no? Kasi wala pong kwenta na, no? Ano yung kaugnayan ng personal na problema ng inyong vlogger or ng influencer or ng reactor na inyong binabatikos doon sa isyong pinag-uusapan, no? Ito po yung panawagan ko sa lahat ng mga pwedeng makakapanood or manunood ng content ko na ito, mapa Daddy Frankie man yan, Tekram, or Kalingap, no, or Tony Alte. Kasi mas maganda po, no, na doon sa issue mag-usap, hindi po sa personal na pag-atake sa pagkatao, no? Kung sila man ay broken family, sila man ay may kasong kinakaharap, sila man ay pangit na mamaga ang ilong or bukbukin ang mukha, no? Kapag yan po ay ginamit na ng isang content creator or ng reactor, no, doon sa katanggali niya or kadibati niya, kung ako po sa inyo, wag nyo na pong susuportahan. At hanggat maaari, kung kaya nyo, pagsabihan nyo. No, kasi nonsense po yun eh. It shows only that he doesn't know what is the answer to that question or doon sa ibinabatong tanong, no, nung kanyang kadibate. Wala na siyang maisagot. Corner na siya. So anong ginagawa? Create issues, personal attack. Diba? Hindi po maganda. Para pong nakakababa ng dignidad bilang isang content creator o bilang isang influencer. Ganun ka magi-influence sa mga taong nakikinig sa'yo na oras na hindi mo na kaya sagutin yung ibinabato sa'yo ng kadibati mo, personalin attack mo. Diba? Kahit na po sabihin natin personal attack ka. Tama ba? Nagantihan mo siya ng ganun? Gusto mong maging ganun yung dating sa'yo ng mga viewers mo? What good does it brings doon sa iyong manunood? Anong na-fulfill mo? Naasar mo siya, pero yung issue, nasagot mo ba? Yung inyong pinagdedebatehan, nasagot mo ba? Diba? So, ako po yung nananawagan, no, doon sa mga kapanood na if you saw or you heard, no, yung mga hinahanga nyo o sinusuportahan ninyong mga reactor or vloggers, no, try to ask them, di ba? Bakit kailangan mong ipasok yung mga ganyan bagay? No?
Hindi lang po ito dahil sa yun yung ginagamit ngayon kay Kapitan ni Hyde. Sa lahat po, no? Kahit hindi po si Kapitana ni Hyde, kahit sino pa po yan, no? Kung ang pag-uusapan is about katulad nito, yung issue ni Reyes, no, ni Kapitana ni Hyde, yung ginawa niya reaction, no? Dapat doon kayo mag-focus. Kasi ngayon ang nangyayari, tinitira na si Ma'am ni Hyde, si Kapitana ni Hyde, sa bagay na hindi na part, no, nung pinag-uusapan. Okay? So, yun po lang yun sa akin. Kung sino man po yung makakapanood, kahit i-share niyo po ito, kahit kaninong ninyo gustong i-share. Ang sa akin lang po, no, if the bloggers, reactors, no, o kung sino man na inyong pinapanood ng mga influencer, nagsasalita na ng labas sa issue at pinipersonal attack na yung kanilang mga kadibate, no? Please, pakisaway niyo po. Kasi kayo po yung pwedeng magtuwid sa amin. Kasi kayo yung viewers. Diba? Kayo po yung nakakakita. Kayo po yung nakakarinig. Diba? So, kung hahayaan niyo po na gano'n yung inyong mga viewers, ay yung inyong mga sinusuportahang vloggers, lalaki po ang ulo niyan, mas mag-i-enjoy yan kasi nag-i-enjoy kayo. But, ano yung inyong napulot? Ano yung i-share niya sa inyo? Di ba? Ngayon, kayo mismo ng mga viewers nag-i-enjoy doon din. Dahil tayong magagawa. Diba? Pare-pareho na kayo ng pag-iisip. No, na kapag kayo nagigipit na, you divert into another topic. Para mga tao lang sa gobyerno. Pag wala nang maisagot, divert. Diba? Paninira na ang ginagawa. Okay, yun lang po ay aking munting panawagan. So dito po tayo sa topic na mainit na pinag-uusapan ngayon, no? Dahil dito sa naging content ni Kapitana ni Hyde na sinabi niyang malaking kawalan si Beyonce sa Kalingap community. No, kasi according to her, nung kanyang tinignan yung content ni Kalingap Rab, humina yung mga views. Okay? At kaya niya siguro nasabi or naging reference niya yun. And the other one is yung paulit-ulit na ayaw, no, pag-ayaw ni Kuya Bal na matapos ang EDSI. No? So regardless, those are jokes, but jokes are usually half-truth, no? Half-meant truth. Ganon. So, paring isa yun sa narinig ko, no, na pinagbasihan ni Hyde, yung mga uploads ni Kalingap Rab, humina yung channel. And that another one is that continuously, di ba, dati, na pagla-live ni Kuya Bal and insisting na may EDSI, no, hanggat hindi nakakasal yung dalawa, EDSI pa rin siya. Diba? So, now, in terms of kawalan, no, and ito pa pala, sorry, and during that live, natanong ko rin na si Beyonce is part of the Big Four na lab team. No? So, actually, nagtanong ako sa live ni Hyde noon, kahapon nata, na based on the content, no? Kasi ako nag-base, ang tanong kasi sa content, sino may mas paraming content. So, nabanggit niya yung Jomcar because until now si Jomcar ay may content pa rin sila. So, medyo parang off yung tanong ko doon. So, that's why dito ko na lang sasabihin sa content ko na to na if we will base from the time na nanduroon si Beyonce up to the time na umalis siya, no? Halos, di ba, naka 98 or 97 episode? I don't know which is the exact number. Diba? Pero umabot siya ng 90 plus. Di ba? And alam natin na kayo mismo, karamihan sa nandirito sa Kalingap, alam ninyo kung paano na mayagpag ang EDSI. Di ba? So, to be part of the Big Four, di ba? Kaya kayo Big Four, dahil ibig sabihin, talagang kayo ang may malaking naiaambag sa community. Not only kay Kalingap Rab, to everyone inside the community. Diba? So kung naiambag at naiambag din, malaki ang naiambag ng lab team ng EDSI. No? Hindi po natin dapat ikailayan. No?
humina ang channel, no, ni Kalinga Prab because of the issue also. It affects, di ba? May mga bumabatikos eh. And aminin natin sa hindi, malaki yung naging impact nung ginawa ni Beyonce na pagsasabing may pagkamanyak daw si Edu. Di ba? So yung mga controversy, no, inside the community plus the anti-Kalinga, no, it affects, no, the channel of Kalinga Prab because he is the manager or siya, no, ang may pasimuno ng love team. So may impact po yung pag-alis talaga ni Beyonce. Malaki po yun. Aminin natin sa hindi. No, and even to the reactors. No, even to the reactors. Kasi siyempre, nung nanduroon pa si, di ba, ang nire-reaction naman ng mga reactors ng Kalingap, yung mga nasa Kalingap, di ba, yun yung rules nila eh. Pero once you're outside the Kalingap, hindi ka na nila dapat reactionan, di ba? So, ganun yung ano. So, nakikinabang sila. But of course, the main channel na mayroong pakinabang talaga, syempre si Kalinga Prab. Diba? Dahil sa kanya lahat talaga nanggagaling yung video. Diba? In terms of sponsor, marami din. Diba? So, hindi po natin maikakaila yun. No? Na talagang may effect yung nangyaring pag-alis. Diba? Ni EDC. Ni Beyonce at yung pagkasira ng love team na EDC. So, ano po, tanggapin po natin yon. Hindi po natin pwedeng ikailayo. And of course, nakinabang ng malaki si Beyonce. Diba? Nakinabang din siya dahil nagkaroon siya ng bahay, marami silang kahit pa paano man ipundar. Diba? Yung pag-aaral niya, natustusan. And even some of his physical features, diba? Nabago. Like the ngipin. Diba? Although, part of it is coming from the sponsor, di ba? Same thing. Nabibigyan din sila Kalinga Prab. Di ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na kung nabigyan si Beyonce, no, ng sponsor, nabibigyan din kung sino man yung ginamit na tao. Kung yan ay binigyan, no, si Beyonce ng sponsor, kung sino man yung taong inutusan ni sponsor, siguradong nabibigyan niya. Ngayon, if it goes direct, no, kay Kalinga Prab, of course, may bibigyan si Kalinga Prab. No, so ano po yan? Both sila nakinabang, and both of them, no, feels, no, the sudden na pagkahiwalay nila. Okay? Hindi po lahat ng sponsor na tumulong kay Beyonce, sumama naman kay Beyonce, di ba? May iba na naiwan kay Kalinga Prab. But, meron din sumama kay Beyonce. So, if we are talking of the effect ng pag-alis or pagkawala ni Beyonce sa Kalinga, meron po yan. No, not only to Kalinga Prab, even to the reactors. Diba? Yung wala na nga si Beyonce sa Kalingap community, ba't tinatapik pa rin? So, nakikinabang pa rin. Diba? Kaya, let's face the truth, no, na talagang may effect, no, to be part of the Big Four, no, kaya kayo Big Four, kayo yung pinaka gross earner, no, ng channel ni Kalinga Prab. So, isa man sa inyo, yung mawala dyan, may effect po yan. May effect po yan. No, kaya nga, ganun na lang yung tanong ko eh. So, kung i-base natin from the time na umalis si Beyonce, no? Ano yung niambag niya? Diba? Malaki. At sabi nga nila, based doon sa mga nagko-comment, kumbaga 50-50. So, pag nag-50-50 kayo nung isang love team, no? Ibig sabihin talagang may contribution ka sa paglago ng channel ni Kalinga Prab at kung sino mang nanduron sa community na yon. Kaya ganun lang yun eh. Kasi pinanood si Kalinga Prab, so yung mga magre-reaction, mga reactor ng Kalinga, panoorin din nila yan. Di ba? Kasi yung kay Kalinga Prab naman is video. So may mga reactor siya, pag ni-reaction na ng mga reactor yun, pinapanood. So, most of them nakinabang. Okay? Although, hindi nga kasing laki nung pakinabang na nag-gain ng channel ng Kalinga.
no? And malaki po, no, malaki yung ingay na ginawang pag-alis ni Beyonce and pagpapatuloy. No, so malaki po 'yan. Kaya hindi po natin pwedeng isa lang or walang bahal. Okay, hindi po ito pagkampi kay Kapitanan ni Hides, no. Alam po ni Hides yan na I don't take side ever since, no, na ako yung maging reactor. So I'm just basing my explanation on my understanding. Okay, wala po akong kinakampihan. Now, if you have something na gusto nyong i-share sa ating comment section, please leave a comment on our comment section, no? At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat.